Wag ngunit tuloy kumiti. Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa isa pang Jaryong Kwip-Kwip. Kasi putang ina, mukhang madami-dami palang balitang mga nagaganap sa kapaligiran eh. No? Puta masyado yata akong nabibigsi sa mga bagay-bagay na dapat hindi naman paglaanan ng atensyon, no? Pakiramdam ko dapat dito tayo naglalagi sa mga issue, sa mga chismisan kasi putang ina mas mabisa to, mas madami tayong matututunan. Ako nga pala ulit to, shoutout nga pala ulit sa Distinctive Clothing, shoutout sa mga tropa natin na nasa taas. Putang ina nyo lahat, wag na natin papatagalin to. Let's go. Ano ba title nito? Chukos TV at Hype Beats tuloy promote sugal pa rin. Ay putang ina. Pumiperang pangkabuhayan talaga pare. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan mga kahombre ko, ating tatalakayin ang iba't ibang mga influencers na hanggang ngayon nagpo-promote pa rin ng online gambling sa Pilipinas. At partida na to, nagsalita na po ang gobyerno about this. And yet, ang titigas pa rin ang mga bungo ng mga taong ito. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Eto ang page ko. Follow natin si Idol Sa mga NG. hindi nakasubaybay, meron na tayong dalawang content ukol sa online sugal. I suggest na panoorin nyo muna ito para malinawan kayo sa context. Panoorin kaya natin yun? Ito muna kasi po tayo ng mga mabisa to eh. Tinalakay natin sa last video ang pagka-delete ng mga account ni Boy Tapang, Sashna at Filipino celebrity na si Mark Fernandez. Gagi. Sa kadahilan na nag-promote sila di umano ng online gambling. Pinabulaan na naman nila ito at nawala lamang daw ito dahil sa panandalian nilang mga violation. Para ni sa tanan vlogger as per Juda Propo tayo na di ko maintindihan pare. Sa ngayon, tatalakayin natin ang kalagayan ng online gambling promotions. Mapaligal man to, mapa-illegal. At ang ating mga influencers of the day na mga matitigas sa mga muka ay sila Chooks TV, Hype Beats, at Bulldog. Nalaman naman natin mga kahombre ko na ang Senate, House of Ay, ba't walang palakpakan sa mukha? Di ba lagi niyang sinasabi yun? Representatives ay nagsanib puwersang puksain ang online gambling. Ang mga bill na kanilang mga final ay ayon sa kabuuang pagbaklas sa online gambling sa buong Pilipinas dahil nakakaapekto na nga ito sa mamamayang Pilipino, pamilya, lalong-lalo na sa mga menor. Convenient, and unlike sa actual na mga sugal na kailangan mo ng interaction na ng ibang tao, ng kalaro, dito parang convenient kahit nasa bahay ka lang, kaya mo mag-cash in, kaya mo mag... Alam niyo ba pre, ito tayo na, lagi kong naririnig tong salitang scatter na to. Kung hindi ako hindi ko talaga sure kung ano ba yan eh. Nag-promote ako ng ganito dati pero tulad ng sinabi ko, hindi naman ako naglalaro no. Pero parang naiintriga na ako kasi scatter meaning throw in various random directions. Ito kaya yun? Okay. May link na gets. Okay. laro. Kung ano-ano ginagawa ko, dumidiskarte ako para mapaglaro lang, mapag-cash in. One time bike ko, nabenta ko para magpa-cash in. More lawmakers in both the House of Representatives and Senate are keen on seeking an outright ban on online gambling, arguing that industry regulation as proposed by some of their other colleagues would not be enough. Dahil dito, nagawang pumasok rin ng CICC kung saay kanilang paulit-ulit na tinatalakay ang kanilang advokasya sa pagpuksa ng online gambling. Nagresulta ito sa pagtigil ng mga iba't ibang mga influencers na mag-promote ng online sugal. Ayon sa kanila mga kahombre ko, mahigit po-promote talaga ng 80% and above na ang nag-comply dito. Tama po kayo, mga local influencers po ang nangunguna ho sa pagpo-promote. Kaya ho yung part ho nung panawagan ho natin, alam nyo kasi may 80% ho ng mga influencers na minomonitor natin yung nag-take down na ho ng kanilang mga content, no? So we sent them a letter inviting them na makipag-dialogo po sa atin kasama ang CICC, at ang isa po sa mga intensyon ay ma-unmask po sino po yung mga ahente na nag-ooperate ho dito sa ating bansa, nang sa ganun yun naman po yung susunod nating targetin. Ngunit
Okay, gets. Bigla lang palang pumasok sa isip ko yun. Parang gusto ko na magpalit ng pintura ng kwarto. Sa tingin nyo kaya, ano kaya kulay na maganda? Pinag-iisipan ko kung gray ba o puti. Ayoko kasi ng puti, masyado maliwanag. O kaya brown na lang kaya, no? Tingin nyo. Walang connect sa pinapanood natin, no? Ganito talaga ako minsan, pare. Meron pa ring mga natira na mga influencers na nagpo-promote. At ang kanila Gago, lakas ng ulan. Putangin na, mag-iingat kayo kung nasan man kayo, ha. ang tinatayo ang rason ay dahil legal ang kanilang pinopromote. Hanggang saan ba ikaw madadala ng pagkaligal ng pinopromote mo? Tingnan natin. Ayon sa CICC at Digital Pinoys, isa sa mga rason ng kanilang paglaban sa online gambling ay sa kadahilanang may mga minor na nakakalusot dito. Noong pag-usbong ng Mobile Legends at pagka-addict ng mga Pilipino dito dahil sa ECQ, kasabayan rin dito ang paglitaw ng iba't ibang mga sikat na personalidad tulad ni Gagi, ito mga to, no? ito ang paglitaw na Aminin natin, no, na parang nung pandemya po tayo na itong tatlong to, medyo talagang kalat na kalat yung mga pagmumukha nila, no? Lalong-lalo na to si Chooks. Tapos yun nga, parang sa larong ML pa na mas mabilis talagang mas madali talaga siya ma-access. ang iba't ibang mga sikat na personalidad tulad ni Hypebeats TV, Chooks TV at Bulldog. Kung saan tinatangkilik sila ng kanilang mga fans sa paglalaro ng ML. Obviously, logically speaking po mga kahombre ko, sino ba ang naglalaro ng ML? Lalong-lalo na nung panahon na yon. Mas nakakarami di hamak ang mga menor de edad. Siyempre, tama? Hanggang ngayon, yung mga menor noon, na mga nasa legal age na ngayon, obviously. Pero syempre, nakaladkad yung ibang mga minor din ng mga tao na ito. In short, ang kanila pong fanbase ay nabubuo ng mga menor de edad. At yan ang kinakalaban at nilalabanan ng ating mahal na gobernansa, lalong-lalo na ng ating mga kaibigan sa CICC at Digital Pinoys. Tama ba? Yung merong maglarong mga menor. Kaso, ang fanbase po ng mga ito ay nabubuo ng more or less 70% menor de edad. Mga bata. Kasi yan po yung mga gamers. Sino ba naman ang tututok sa isang live stream na naglalaro ka lang? Ang isa ba na nasa 30 anyos, tututok ba habang naglalaro ka na sa live stream mo? You understand what's the meaning of this? You guys understand. Naintindihan nyo to. Logically speaking, ito yung pinaglalaban nyo. O pinaglalaban nating lahat. Pero, ngayon, nandyan pa rin po sila. At walang makapigil sa kanila. Nang bumagsak ang ML, bumagsak rin ang viewerships nila at ang kanilang mga kita. Kaya nagawa nilang kumagat sa easy money concept ng social media, which is ang pag-promote ng online gambling. Sa pag-alis ng ECQ. Kasabayan dito ang pagbalik ng mga tao sa kanilang trabaho at iba't ibang mga gawain. Ngunit ang mga taong karamihang nanatili dito ay ang mga menor de edad. Oh my God! Nagagawang mag-live na mga influencers na ito sa SOCMED in front sa kanilang mga binild na audience galing sa ML, which is karamihan ay mga menor de edad. At ang kanilang nilalive, online gambling. Clear? So kung ang pinaglalaban natin talaga dito, ang mga menor de edad, then dapat sila yung pinakaunang binaklas sa social media. Ayan lang naman ang para sa akin, no? Mapaligal o illegal, hindi natin pwedeng ialis na ang fanbase po ng mga natitirang to, ng mga influencers na to, literal po mga kahombre ko na mga bata. Hindi tama. No? Kung ito talaga, no, yung ipinaglalaban, sa totoo lang, sobrang grabing nasa mainit na waters na itong mga pangalan na ito. Like malala. Kaso hindi. Yung mga nadadali is yung mga taong tumigil na. Bakit ganon? Why is this happening? Ano to? Influencers endorsed for page takedown. Sashna, Boy Tapang, Mark Anthony Fernandez, Kuya Lex, Miss Jean Bilogya, Luo kay Hypebeats. Endorsed for page deletion. Vic Disokatan, hindi ko kilala to. Maxi TV, mga ka-dreamer, Stanley, Aklas. Putang ina si Aklas andito. Gago, may page pa kaya si Aklas? Teka nga mga kaibigan, no? Teka lang. Aklas.
Di ba, dito pa naman yung page niya. Dito pa naman, no? Dito pa naman. So, eto mga to, sino-sino ba to? Hindi ko nakilala. Awit gamer sa pinakababa. Yan Ba? Dapat itong mga to yung tunay na kino-call out. Kasi sila talaga, yung ang fanbase nila mga bata. Iyan lang naman para sa akin. Tandaan niyo ito, mga kahombre ko ha. Dahil po, mga bata ang naglalaro. Mapaligal man to o illegal, it's gonna be the same thing. Lalo na't nakikita ito ng mga bata sa kanilang mga iniidolo. Vulnerable po ang mga bata, for your information. So kapag idolo nila ang nakapanood na gumagawa o ginagawa itong laro na ito, automatically gagawin nila yan. Automatically yan, mga kahombre ko. At sige, sabihin na natin na may rules and regulations na matindi po ang PAGCOR, tama? Pero mga kahombre ko, hanggang saan yung regulation na yon? Napakadali pong pekein ng kung ano-anong mga documents para lang makapasok sila dun sa ine-endorso ng kanilang mga fans. It only takes one intelligent kid na malusutan yan, mga kahombre ko. Tas sunod-sunod na yan. For sure, nagagawa yan, mga kahombre ko. For sure. Lalo na sa panahon ngayon na sobrang techy na po ng ating mga kabataan, talagang kayang-kayang gawin yan. And that's the sad part. Solid din ang observations na ito ni Makagago yan. Oo nga eh. Pero may mga yung mga batang matatalino talaga na kayang tagusin yung mga bagay-bagay na tulad ng ganito. Sabihin nyo, AMG, wag mo nang sabihin yan. No point kasi na-regulate na yan ng PAGCOR. no. Kasi kung ganun pala, valid din yung kaisipan ng ibang mga tao na kasalanan ng mga magulang. Kaya nakakapag-online gambling ang mga bata. It's the same concept. Pero in this case, hindi po siya katanggap-tanggap. Kasi mapaligal o illegal, mga kahombre ko, same lang po ang bunga. At uulitin ko, ayan talaga yung pinaglalaban ng gobyerno, tama? Yung bunga na yun yung paulit-ulit nilang sinasabi. And yet, it's still here. It's everywhere. Isa pa, mga kahombre ko, ano ba ang diferensya ng legal at illegal sa mga bata? Tama? Wala. Kasi hindi naman nila alam yan eh. Mapaligal or illegal, wala pong idea or else walang kapake-pake ang mga bata. Ang gusto lang nila sundan lang yung kanilang idol. At yung idolo nila ay tinuturo sa kanila paano mag-register, paano mag-cash in. Di ba? It's gonna be a bit tougher, pero kaya yan. Nalulusutan po ang lahat, mga kahombre ko. Hindi naman din ganun katindi ang IT system sa Pilipinas. So definitely malulusutan ng mga bata yan. Alam niyo yan, mga kahombre ko. Isa si Hypebeats sa mga nagpo-promote ng online gambling. Kung saan di umano'y nag-comply ito Tayo na, Red Unk. noong binanggit ng CICC ang kanya pangalan. Ngunit makikita natin na hanggang ngayon ay nagpo-promote pa rin ito kahit na call out ang kanyang pangalan. Ang nangyari ay totoong nag-comply naman si Hypebeats dahil nagpo-promote ito noon allegedly ng illegal online gambling site. Ngunit noong July 13 ay bumalik muli siya at nag-promote, ngunit sa araw na to ay legal na po ang kanyang pinopromote, mga kahombre ko. Guess nyo ba yung point? From illegal, mga kahombre ko, to legal. So in short, panalo na to. Yun naman ang gusto ng gobyerno, nagbabayad ng tax. Tama, di ba? Tama yung idea, di ba, na lumipat tayo from illegal na promotion, dun tayo sa legal mag-promote. Kaso lang, mga kahombre ko, how about yung bilang ng mga subscribers at followers? Magbabago ba yon? Syempre hindi. Yun nga lang ngayon, ang system ngayon, instead na nahahati 50, 100%. Magiging 100% na po na lahat ng mga influencers ang Basta ipopromote magbayad is ng tax legal. no? So definitely, it's kaya nga legal eh. Ibig sabihin, nakakatulong ka sa gobyerno. Kaso lang, uulitin ko na naman, ganun pa rin po. Massacre pa rin ang masang Pilipino. Kasi, yung mga nagpo-promote dati, lilipat lahat dito sa kabilang side. Paglipat nila dito, ganun ulit yung influence na mabibigay nila sa mga tao. Wala pa rin no? Parang kumbaga yung mga nagre-reklamong bata nung umpisa, yari pa rin, di ba?
So in short, mga kahombre ko, masisira din na naman ulit ang buhay ng mga Pilipino. At yun ang ipinaglalaban. Nakakasira ng pamilya, nakakasira ng mentalidad ng mga Pilipino. Tangina parang paminsan-minsan mas gusto ko pa makinig dito kay mga gago kaysa dun sa mga balitang ano yun, no? Kasi hindi ko lang alam kung legit yung mga nakalagay dito, pero mukhang ano ba? Mukhang mas kapani-paniwala, no? Pangatlo, Kayo ba? nakakasira sa buhay ng menor de edad. It's the same thing. Yun nga lang, nilegalize. Ano sa tingin nyo, mga kahombre ko? Comment kayo down below. Ayon din sa iba't ibang mga tanyag na tao, kanilang pinupuksa ang online gambling promotions dahil sa nakakasira ito sa buhay ng mga Pilipino at kanilang mga pamilya. Mapa-illegal man o legal, nakakasira pa rin. She explained that she filed the bill as the accessibility of gambling has exposed the most vulnerable sectors of society to addiction, exploitation, and financial harm. Senator Gatchalian lauded the Bangko Sentral ng Pilipinas for tightening payment rules for online gambling transactions, calling it a monumental step toward protecting Filipinos from addiction and financial ruin. Manila Representative Benny Abante has filed House Bill 1876 that aims to impose a ban on online gambling and off-site betting. He said, online gambling has become an epidemic that threatens the soul of the nation. Nagkakaroon ng problema sa pamilya. Yan yung isa sa mga pinaglalaban nila. Ang iba'y nagkakahiwalayan. Legal or illegal, same lang. Imagine niyo mga kahombre ko, I will still stand sa point ko na ang gusto ko sana, no, is hindi yung matigil si ganito, matigil si ganyan. Dapat ma-total ban. Kasi ganun din naman yun eh. For example, ako, gagamitin ako bilang influencer para mag-influence, para makakuha ng maraming players. It's the same thing, mga kahombre ko. Titigil ako sa kabila, pupunta ako sa kabila. Ganun din. Yung influensya ko sticks. My influence remains. Yung pinaglalaban natin dito, mawawala. Again, ang pinaglalaban niya ng ating mga kaibigan sa CICC, yung social welfare ng mga tao sa Pilipinas. And ito pa, ang pinakamasaklap sa lahat, kahit ganun pa man, ito pong mga tao na ito na nabanggit natin, itong mga influencers na ito, patuloy pa rin ang pagpopromote. Naka-livestream pa rin sila, kahit bumabagyo. Di ba nakakalungkot? Kung kailan mas kailangan ng mga tao ng tulong, sila patuloy pa rin sa pagpopromote. Wala legal kasi. Di ba? Yan yung panlaban nila. Legal yon under PAGCOR. Pero walang puso. Hindi ako nagmamalines, mga kahombre ko. Kabilang din naman ako dyan But I complied. Pero syempre, mga kahombre ko, I don't know. Hanggang ngayon, ang gulo-gulo Teka lang, basahin ko lang dyan yan. But I complied. We would like to extend our sincere appreciation for your prompt action in removing content that endorses illegal online. Bilis ko magbasa, no? Pero syempre, mga kahombre ko, I don't know. Hanggang ngayon, ang gulo-gulo ng isip ko pagdating dyan. Hindi ko alam kung ano ba yung tama at mali. Please enlighten me kung mas may alam ka sa akin. One love. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo. Salamat sa mga advice mo, sir. Tama naman talaga, kailangan mag-aral, pag-aralan yung mga bagay-bagay, huwag padalas-dalas sa mga desisyon. Legit. Anyways, yun, putang ina, no? Yun nga, no, parang mawawalan din ng sense kung gagawin nilang legal, tas silipatan din naman dun sa legal. Easy money talaga, pare. Sa totoo lang, easy money. Kung di ako nagkakamali, no, subukan ko rin mag-promote ng ganito. Magkaiba yung bigayan ng normal na, ano ba? Magkaiba yung bigayan ng ihahalo mo lang siya sa clip ng videos mo or sa live. Kasi meron akong si J Black, parang napag-usapan namin yung mga ganyan na na hindi sa akin ni J Black sinasabi kung magkano ba yung kinikita niya sa ganun. No? Pero base sa mga naririnig ko sa paligid or sa circle ng mga battle motherfucking rapper, no? Parang ganun nga, mas talagang palduhan daw pag nagla-live. Tapos kung di ako nagkakamali, baka magla-live lang si Black ng mga 1 or 2 hours, tas all goods na. So, solid din talaga, no? Saka, hindi naman, wag na tayo maging hipokrito, no? Sino ba ayaw ng easy money, pare? Sino ba ayaw ng ganun? Na nasa bahay ka lang, petiks ka lang, Pero yun nga, no? Parang iba na rin pala yung epekto sa mga, sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Pero, ano ba? Wala pakiramdam ko kailangan din sigurong ilagay yan sa sa high school, mga ganyang topic na putangin na nyo, wag kayong magsisugal or kasi ang sa akin kasi parang minsan
napaka-rare kung naalala ko yung sugal ko dati. Di ko alam kung naglalaro kayo ng poker or kung alam nyo ba yon yung dalawang cards lang. Tapos yung mga all in, check, mga ganun. Naglalaro ako nun dati. Tapos kabataan ko pa lang noon. Hindi ako nagkakamali, parang first year college ako noon or second year college siguro. Tas noon, parang nung natalo ako noon ng mga nasa 3,000, putangin na doon na, natuto na ako kagad. Kaso hindi ko alam kung, syempre ano na nga ako noon parang college na ako noon, at least kahit papaano meron na akong utak. Unlike dito sa mga ibang bata, sabihin na natin grade 6 yung naglaro, first year high school. Na sabihin na natin may utak din naman sila, pero hindi pa siya ganun kapulido sa mga pagdesisyon sa mga bagay-bagay. So nung ginawa ko yun, nung natalo ako, tangin na tigil na talaga. Kumbaga, pag naglalaro hindi na siya may dalawang tao kasi parang may taong naglilibang tas may taong tangin na gusto talagang dun kumubra. Para sa akin putangin na dapat libangan lang, pero yun, may mga nalululong din pala talaga Putano pa ba pwede kong idagdag? Pakiramdam ko hanggang doon na lang siguro to. So sa mga nagsusugal diyan, putangin na nyo, kalma lang putangin na. Naalala ko nga dati nung nagpo-promote ako, parang sabi ko nga ang ipapakita ko yung talo. Para kakaiba ako, parang putangin na, talo ko, parang ganun. Tangin na ayaw nila, parang sinabi ko yun, sinend ko yun dun sa parang dun sa middleman na mag-ano ka. Ay sabi ko, gumawa ka nga sir ng video mo, ganito, ganyan, bla bla bla. Putangin na una kong sinend yung talo. Sabi ko, pwede ba to? Parang dalawang talo muna bago nanalo. Sabi ko, pwede ba ito na yung i-upload ko? Putangin na ayaw niya. Sabi, dapat yung panalo. Sabi ko, putangin na nyo. Mga gago kayo. Sayang, maanga siguro yun, nagpo-promote ka ng sugal, tapos talo yung mga pinapakita mo. Fuck. Anyways, tingin ko, cut ko na tong video na to at, yun lang, tangin na, huwag kayo masyado magsusugal at ingat kayo sa bagyo, mga pare ko. Well, love.